Paglaon, umalis si Rent sa bahay at alam ni Lorraine na papunta siya sa labirinto. Maiging pahupain muna niya ang usap-usapan tungkol sa mga pandudukot at napaisip kung hindi ba talaga nito kayang magantay ng isang araw. Pero dahil si Rent ito, pinaalala niya na lang sa sarili na desidido itong gawin ang kanyang layunin. Binisita ni Rent ang panday upang kunin ang kanyang espada at siya'y nasiyahan dito. Sinabi ni Clope na hindi siya nahirapan dahil alam niya ang galaw ni Rent at mas tiyak na ngayon si Rent na alam nito kung sino siya. Ang bagong espada ay eksakto sa hiniling ni Rent dahil maaari itong gumamit ng mana, spirit energy, at divinity. Sinubukan muna ni Rent ang mana at nabigla si Clope nang makita niyang mas lumakas si Rent. Iniisip ni Rent na pinupuwersa niya ang mana sa espada pero iba ito para sa spirit energy. Nakokontrol niya ito at ginamit iyon upang magpakawala ng isa pang malakas na atake. Sa huli, ginamit ni Rent ang divinity at nabigla si Clope nang wasakin niya ang ilang punong kahoy. Napakahusay ng espadang ito dahil hindi ito nasira nang haluan niya ito ng divinity. Ang divinity ni Rent ay nagpatubo ng ilang halaman at nagtaka si Clope kung paano niya ito nagagamit. Ang divinity ay ibinibigay ng mga Diyos kaya ipinaliwanag ni Rent na nangyari ito nang siya'y nagayos ng isang dambana. Hindi niya maalala kung aling Diyos pero iniisip niyang isa ito sa may mabababang ranggo. Gusto pang manatili ni Rent ng kaunti pero nagtaka si Clope kung ano pa ang kanyang susubukan. Pinaglagay siya ni Rent ng isang malaking punong kahoy at sinabi na nais niyang gamitin ng sabay-sabay ang mga abilidad. Hindi pa nakarinig si Rent ng tungkol sa mana spirit fusion, kaya ipinaliwanag ni Clope na ito'y isang teknik na nagpapalakas ng sobra sa magic at spirit. Kailangan munang maging dalubhasa upang magamit ito dahil narinig niya na sasabog ang katawan kung magkakamali dito. Nagpasya pa rin si Rent na subukan at iniisip na hindi sapat ang isang pagsabog para sirain ang kanyang halimaw na katawan. Gumamit si Rent ng test sword dahil mas mura itong palitan kung sakaling masira niya ito. Naglagay si Rent ng mana sa espada at spirit energy sa kanyang kamay. Mas mahirap ito sa inaasahan niya at hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Pinakawalan niya ang atake at nagdulot ito ng malaking pinsala. Nangamba si Clope na ang pagdaragdag ng divinity sa kombinasyon ay masyadong mapanganib ngunit determinado si Rent na subukan. Pinaghalo ni Rent ang tatlong kakayahan at ipinahayag na dapat siyang maging mithril class adventurer kahit anong mangyari. Nanginig ang lugar habang nahihirapan si Rent na kontrolin ang kanyang tatlong abilidad at alam ni Clope na delikado ito. Hindi na ito kakayanin ng espada kaya inilunsad na ni Rent ang atake. Natural na malakas ang atake, ngunit nakakagulat na ang espada ay naging hugis bola. Ang divinity ay may kakayahan na alisin ang karumihan at ibalik ang bagay sa orihinal nitong estado. Ang karaniwang espada ay hindi magagamitan ng divinity dahil madudurog lang ito. Ang bagong espada na ginawa ni Clope ay magagamitan ng divinity, ngunit hindi rin ito tatagal kung gagamitin ni Rent ang ganoong atake. Ang maaari niyang gawin ay ang mana spirit fusion. Nag-aalala si Rent na may mga kaaway siyang hindi niya matatalo gamit lang iyon, ngunit hindi niya kayang magbayad para sa maraming espada na masisira niya. Naisip ni Rent na kailangan niyang kumita ng maraming pera upang makabili ng magandang kagamitan. Biglang nakakita si Rent ng isang lalaki na naiinis nang may lumapit dito na humihingi ng tulong. Para paalisin ang lalaki, nagpanggap si Rent na siya na ang bahala sa nanlilimos at binayaran ang lalaki. Pumayag si Rent na makinig sa bata kaya hiniling nitong talunin niya ang Panginoon ng Lawa. Ang pangalan ng bata ay Ryuntus at siya ay mula sa baryo ng Tatsu. Ang baryong ito ay kilala sa pagkakaroon ng kakaibang pistahan. Ikinuwento ni Ryuntus ang alamat ng isang magandang babae na may katawang napupuno ng mana. Ang babae ay inalay sa Panginoon ng Lawa at ang baryo ay nagdaraos ng pista taon-taon upang bunitain ang araw na iyon. Ngunit mayroong nangyaring masama ngayong taon sapagkat ang Panginoon ng Lawa ay lumitaw at kinain ang babae na gumanap lang bilang sakripisyo. Humihingi ang Panginoon ng higit pang mga sakripisyo at marami ng mga babae ang nawalan ng buhay. Nagmakaawa si Ryuntus para sa tulong ni Rent sapagkat ang kanyang kapatid ang susunod na sakripisyo. Iniisip ni Rent na nais lamang ni Ryuntus na iligtas ang kapatid. Hindi kailangang labanan ang Panginoon, ngunit may masama siyang pakiramdam sa sitwasyon. Dumating sila sa baryo kung saan ipinaliwanag ni Ryuntus na lahat ay nababahala sa pagharap sa Panginoon ng Lawa. Sa kanilang bahay, makikita ang isang marka sa pinto na nagtatakda kung sino ang dapat mag-alay ng kanilang anak na babae bilang sakripisyo. Ngunit hindi mismo ang Panginoon ang gumawa ng marka sapagkat ito ay naninirahan sa malalim na lawa at wala pang nakakakita rito.
Ang mga tao ay naniniwala na ang nag-iiwan ng marka ay isang kelpie na naglilingkod sa Panginoon, ngunit nagulat si Rent na marinig ito sapagkat ang kelpie ay isang malakas na halimaw. Sinabi ni Ryuntu sa kapatid na si Amiris na nandito si Rent upang iligtas siya, ngunit nagalit ito. Lagi niyang pinapaalala sa kapatid na iwasang makipag-usap sa mga estranghero, ngunit si Ryuntus ay may tiwala kay Rent. Patuloy na tinatawag ng babae si Rent na weirdo, at nasaktan si Rent dahil naririnig niya ito gamit ang kanyang mas matalas na pandinig. Ipinaliwanag ni Amiris kay Rent na ang pistahan ay sinaunang tradisyon at tumanggi siya na maging unang alay na hindi isasakripisyo. Nagulat si Ryuntus ngunit sinabi ni Amiris kay Rent na umalis. Pinunto ni Rent na siya ay inupahan ni Ryuntus at ipinahayag ni Ryuntus na hindi niya rin iyon babawin. Pinayagan ni Amiris si Rent na manatili kasama nila, ngunit sinabi niyang isang karangalan ang maging sakripisyo. Bukas gaganapin ang pista, ngunit malinaw na hindi makikipagtulungan si Amiris sa kanila. Napaisip si Rent kung ano ang balak gawin ni Ryuntus, at ipinahayag niya na gagawin niya ang lahat upang iligtas ang kapatid. Kinabukasan, sinubukan ni Rent na humingi sa mga lokal ng impormasyon, ngunit natakot ang mga bata na baka sila'y kainin niya. Iniisip ng isang mangangalakal na andoon si Rent para sa pista, ngunit sinabi niya na mali ang oras nito ng pagpunta dahil hindi masaya ang Panginoon ng Lawa sa ngayon. Natakot ang mga mamamayan at nakaapekto ito sa kanyang negosyo. Tinawag ni Ryuntu si Rent para kumain at inirekomenda ng mangangalakal na umalis si Rent sa baryo. Iniisip ni Ryuntus na mabait ang mangangalakal na pumunta sa kanilang baryo, ngunit nagdududa si Rent. Maya-maya, handa na si Amiris para sa pagsasakripisyo. Inakala ng mga kababaihan na tumutulong sa kanya, natatakas sila ni Ryuntus, ngunit ipinunto ni Amiris na wawasakin ng Panginoon ang kanilang baryo. Alam nilang lahat na nag-aalala si Ryuntus para sa kanya, at tinawag ni Amiris ang kapatid na Uslak. Nang gabing iyon, hindi pinahintulutan si Rent na pumasok sa kwarto ni Amiris, ngunit sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat. Kailangan niya ring lumaban si Amiris, pero ipinaliwanag nitong walang makakatalo sa Panginoon ng Lawa. Ipinahayag ni Rent na sila ni Ryuntus ang bahala sa Panginoon at ipinaalala niya dito na siya na lang ang pamilya ni Ryuntus. Mayroon pang pag-asa, kaya't nais lamang ni Rent na huwag siyang sumuko. Nagsimula na ang ritual at humingi ng paumanhin ang isang lalaki kay Amiris na kailangan niyang gawin ito. Alam ni Amiris na para ito sa proteksyon ng baryo, ngunit makikita na minanipula ito nila Rent upang sila ang makasama niya. Handa na si Amiris na umalis at nagtungo na sila sa lawa. Iniisip ni Ryuntus na dapat silang umatras dahil sobrang kapal ng hamog, ngunit nagsimulang umilaw ang orb ni Amiris. Lumitaw ang halimaw sa harap nila, kaya hiniling ni Amiris na kumalma ito. Gusto niyang protektahan ang baryo, kaya inalay niya ang kanyang sarili. Binuwal ni Rent ang kanyang orbi at ipinaliwanag na ito ay nagsisilbi lang na beacon. Ginulat ni Rent ang mga kasama nang maglakad siya sa tubig at ipinahayag na siya ang lalaban sa tinatawag na Panginoon. Alam ni Rent na may kakaibang nagaganap sapagkat karaniwang hindi bumubuga ng apoy ang mga kraken at tumagos siya paloob sa halimaw. May isang barko doon na nagpapatunay na tama ang kanyang hinala. Isang salamangkero ang bumuo ng ilusyon sa hamog at gumamit ng fire spell. Nadismaya si Rent na makita na ang Panginoon ng Lawa ay isang uslak na mangangalakal lamang at sinubukan nilang atakihin siya. Pinagtawanan lang ni Rent ang mga ito at pinabagsak. Dumating ang magkapatid at nagulat nang makita ang katotohanan. Dinala nila ang mga kriminal sa baryo at tinanong ni Rent kung ano ang kanilang ginawa sa mga sakripisyo. Plinano nilang ibenta ang mga ito kaya't buhay pa rin sila at nasa kubo sa isang maliit na isla. Nagdiwang ang lahat at pinuntahan ang mga ito habang iniisip naman ni Rent kung dapat na siyang umalis. Tapos na siya doon ngunit gusto ng magkapatid na manatili siya para sa pistahan na kanila pa ring idaraos. Tumanggi si Rent sapagkat may mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin kaya nagpaalam na sa kanya si Amiris. Ipinaliwanag niya na nagpapasalamat siya rito at malugod iyong tinanggap ni Rent. Kinwento ni Rent kay Lorraine ang nangyari at nagpasalamat sa pagbibigay ng item para makalakad siya sa tubig. Ramdam ni Lorraine na may nabihag na naman ditong babae, ngunit alam niya na makakalimutan rin siya noon paglaon. Ganoon lang talaga ang buhay ng adventurer, pero gusto ni Lorraine na parusahan pa rin ito ng mga Diyos. Di nagtagal, makikitang dismayado si Rent dahil ang mga bakanting misyon ay may bayad lang na isang tanso. Binati siya ni Sheila at sinabi niya rito na huwag mag-alala dahil hindi na siya pupunta sa labirinto tulad ng kanyang ipinangako. Nagtataka siya tungkol sa misyong nagbabayad lang ng tanso at ipinaliwanag ni Sheila na ito'y tradisyon ng guild.
Mahirap ang misyon na nangangailangan ng pangangalap ng Dragon Blood Flower. Ang mga bulaklak na ito ay namumukadkad lang malapit sa nakakalason na swamp, ngunit may kwento sa likod nito. Isang dragon ang minsang napaibig sa isang babae, at ang kanyang dugo ang naging matingkad na pulang bulaklak. Hindi gusto ni Rent ang kwento, ngunit ipinaliwanag ni Sheila na ang mga babaeng nakakatanggap ng bulaklak ay sinasabing mamahalin habang buhay. Ang misyong ito ay galing sa isang ampunan sapagkat kailangan nila ang bulaklak upang gumawa ng gamot na magliligtas sa kanilang minamahal. Nakapagdesisyon na si Rent at nagulat si Sheila nang tanggapin niya ang misyon. Dumating si Rent sa maliit na ampunan at agad mapapansin ang masama nitong kalagayan. Inayos ni Rent ang nasira niya gamit ang slime, ngunit natakot sa kanya ang babae na lumapit sa kanya. Sinabi niya na siya'y nandoon para sa misyon at inimbitahan siya nito dahil hindi pala siya kolektor ng utang. Sa loob, sinabi ng babae sa mga batang ulila na magpakabait, ngunit hindi nila alam kung paano dahil walang nagturo sa kanila. Pumaligid sila kay Rent at nagtanong ng iba't ibang bagay tungkol sa kanyang itsura. Binalaan ng babae ang mga ulila na ang mga adventurer ay mapanganib na mga tao kaya dapat silang umiwas sa mga ito. Humingi siya ng paumanhin sa pag-insulto kay Rent, ngunit sumang-ayon siya at sinabihan ang mga bata na umalis sa kanyang harapan. Ipinunto ni Rent na madaling magtiwala ang mga bata na nagpapakitang maganda ang pagpapalaki sa mga ito. Ang pangalan ng babae ay Alice, ngunit sinabi niyang ang tagapamahala na si Lillian ang nagpalaki sa mga bata. Sinabi ni Rent na napakahirap kumuha ng Dragon Blood Flower, at sumang-ayon si Alice. Halos imposible itong mahanap sa mga tindahan, at kahit pa makakita nito ay napakamahal naman. Gusto ni Rent ng karagdagang impormasyon tungkol sa misyon, ngunit nagulat siya nang siguruhin ng babae na itatago nito ang kanyang lihim. Dinala siya ni Alice kay Lillian na isang priestess. Nagpakilala si Rent, ngunit makikitang sinabi ni Alice kay Lillian na siya ay nandoon upang linisin ang basement. Ang totoo ay may sakit si Lillian na malakumula na nakakaapekto sa mga gumagamit ng divinity. Kapag hindi ganoon kalakas ang divinity ng tao, tuwing gagamitin nila ito ay may reaksyon kung saan maiipon ang masamang enerhiya sa kanilang katawan. Ang tanging paraan upang gumaling ito ay sa pamamagitan ng dugo ng dalaga o gamot na gawa sa Dragon Blood Flower. Hindi rin alam ni Lillian ang kanyang sakit at itinatago ito ni Alice. Kung malalaman ito ni Lillian, aalis siya sa ampunan at tatanggapin ang sakit bilang kalooban ng langit. Tiyak si Alice na walang tatanggap sa misyon at handa na siyang maging adventurer para gawin ito mismo. Ngunit maswerte siyang pumayag si Rent sa misyon at pinangako niyang kukunin ang bulaklak. Nagpasya si Rent na linisin muna ang basement at pinilit ni Alice na sumama sa kanya. Minsan ay may mga halimaw na lumalabas sa basement kaya't binigyan siya ni Rent ng patalim kung sakaling kailanganin niyang ipagtanggol ang sarili. Natagpuan nila ang tinatawag na mga halimaw na tila mga daga lamang at kinagat ng isa sa mga ito si Rent. Pinakita ni Rent kung sino ang boss, ngunit naguluhan siya nang magbago ito ng kulay. Nagulat si Rent nang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinabihan niya ang halimaw na tumakbo paikot at si Alice naman ang nagulat nang sundin ng halimaw ang kanyang utos. Bumalik si Rent sa bahay at ipinaliwanag kay Lorraine na sumali si Mickey Mouse sa kanyang grupo habang sinusuri ang basement sa ampunan. Hindi inaasahan ni Lorraine na marinig iyon kailanman at ipinaliwanag niyang ang mga vampira ay may kakayahan na lumikha at kumontrol ng mga hayop. Hindi pa nila nasubukan kung ano ang mangyayari kung magbibigay sila ng dugo ni Rent sa halimaw, ngunit malinaw na may ganito siyang kakayahan. Pinayagan ni Lorraine si Rent na kukupin ang kanyang alaga, ngunit sinabi na kailangan nitong magbayad ng upa. Gusto ng baliw na siyentipikong ito ng mga blood sample at impormasyon mula sa daga. Ngunit kinagat lang siya ni Mickey Mouse at nagpasya si Rent na tawagin itong Blackie. Dismayado si Lorraine sa kanyang kabaduyan, kaya pinangalanan niya itong Edel. Mukhang masaya naman ang daga sa pangalan at ipinaliwanag ni Rent na ito ang leader ng isang grupo ng kanyang uri. Hindi alam ni Rent ang wika nito, ngunit nararamdaman niya kung ano ang iniisip nito. Nang gabing iyon, iniisip ni Rent na hindi na niya kailangang matulog mula nang maging bangkay. Labis ang kanyang obsesyon sa pakikipagsapalaran na iniisip niyang huwag nang umalis sa labirinto, ngunit napagtanto niyang magdududa ang mga tao sa isang individual na hindi nagpapahinga. Ang mga ganitong oras ay medyo malungkot, ngunit biglang dumating si Lorraine. Nagulat si Rent na pinagluto siya ni Lorraine at binalaan siya nito na ang swamp na kanyang pupuntahan ay mapanganib. Mag-isa siyang pupunta kaya't hindi siya dapat mag-alala sa lason, ngunit sinabi ni Lorraine na may nakakatakot na halimaw doon na tinatawag na Tarask.
Kahit mga bronze class adventurer ay kailangan ng isang party upang labanan ito, ngunit ipinaliwanag ni Rent na hindi siya makikipaglaban. Sinasabi na ang mga halimaw na ito ay maaring mapalayo gamit ang banal na tubig kaya't bumili na si Rent kanina. Ipinunto ni Lorraine na hindi ito laging gumagana, ngunit nagdesisyon si Rent na doon na lamang niya iyon susolusyonan kung sakali. Nagulat si Rent na nagustuhan niya ang luto ni Lorraine at sinabi nito na dahil iyon sa sekretong sangkap na kanyang sariling dugo. Gaya ni Rent, nagustuhan rin ito ni Mickey Mouse, kaya't nangako si Lorraine na gagawa ulit nito sa pagbalik ni Rent. Nakarating na si Rent sa swamp at natuwa siyang malaman na hindi naapektuhan si Ed ng lason. Nakatira sa swamp ang ilang mga hayop at halaman na doon lamang matatagpuan, kaya't ginawan talaga ito ng paraan na madaanan. Ngunit biglang may umatake kay Rent at sinabi niya na ang mga halimaw na matatagpuan sa kalikasan ay mas malakas kumpara sa mga nasa labirinto. Ang pangangailangan na makaligtas sa kagubatan ang dahilan kung bakit sila lumakas, ngunit malaki na rin ang pinagbago ni Rent. Madali niyang tinapos ang mga goblin, ngunit sinabi niya kay Ed na lalaban rin ito sa susunod. Sa pagdaan ni Rent sa swamp, iniisip niya na ang pagiging undead ay may mga benepisyo dahil siya ay immune sa lason. Kung may magagawa lang siya sa kanyang itsura, ikukonsidera na ni Rent ang pagiging undead habang buhay. Nahulog si Rent sa tulay at agad siyang nadismaya nang makita na ang munting kaibigan ay may pakialam lang sa sarili. Naging peligroso ang sitwasyon nang lumapit sa kanya ang halimaw ng swamp, ngunit madali itong tinapos ni Rent. Hindi maaaring magpabaya si Rent kahit isang segundo lang at nagtataka siya kung bakit napakatamad ni Ed. Sa bahay, binigyan ni Lorraine si Sheila ng kanyang blood soap. Nang maubos ay sakalang ito nalaman ni Sheila, ngunit sinabi ni Lorraine na ang kanyang porsyon ay walang dugo. Sinabi ni Sheila na natutunan na ng guild ang tungkol sa insidente sa Panginoon ng Lawa. Lubos na nagpapasalamat ang mga taga-baryo sa adventurer na tumulong sa kanila, ngunit tumanggi silang magsabi sa guild ng kahit ano tungkol sa kanya. Nagtanong si Sheila kung bakit gusto ni Rent na itago iyon at sinabi ni Lorraine na marahil ayaw niyang madikit ang kanyang bagong pangalan sa anumang may kinalaman sa pandudukot. Nakita ni Sheila na maraming alam si Lorraine tungkol kay Rent kaya't napaisip siya kung alam nito kung bakit gustong maging mithril class adventurer ni Rent. Nakakagulat na hindi ito alam ni Lorraine at inilantad niyang ni minsan ay hindi nagbanggit si Rent ng tungkol dito. Umiiwas si Lorraine na masyadong magtanong kay Rent, ngunit nagtataka si Sheila kung paano niya naiiwasang hindi mag-alala, lalo na ngayon na baka makatagpo ni Rent ang taras. Ipinunto ni Lorraine na pinapayagan lamang ng guild ang mga adventurer na sumali sa mga misyon na kaya nilang gawin. Tiwala siya sa desisyon ng guild, pero higit sa lahat ay sigurado siyang laging makakahanap ng paraan si Rent. Pagbalik kay Rent, makikitang dismayado siyang hindi gumana ang banal na tubig. Hinabol siya ng nakakatakot na taras at nauwi sa isang dead end. Napagtanto niyang siya'y makikipaglaban sa halimaw at kailangan niyang umpisahan ito gamit ang kanyang poison attack. Swerte na hindi siya naapektuhan ng lason, ngunit napagtanto niya na hindi niya ito kayang talunin sa pamamagitan lang ng mana. Pinaghalo ni Rent ang kanyang mana at spirit energy para sa susunod na atake, ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala sa halimaw. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay at nagulat si Rent nang magiting na sumugod si Ed. Lalo pang nagulat si Rent nang tila gumamit ng divinity si Ed at napaisip kung kaya rin bang gamitin ng daga ang kanyang kapangyarihan. Nilamon si Ed ng halimaw at nangamba si Rent, ngunit agad rin naman itong niluwa si Ed. Pinagalitan ni Rent ang alaga sa paggamit ng divinity nang walang pahintulot, ngunit nagkaroon ng ideya si Ed. Binalot ni Rent ang kanyang espada ng divinity at lumapit habang umiiwas sa ilang mga atake. Nakatama si Rent ng malakas na atake, ngunit hindi madaling patumbahin ang halimaw. Sinaksak palalo ni Rent ang kanyang espada sa halimaw at nagtagumpay siyang tapusin ito. Nagwagi si Rent at masaya siyang malaman na divinity ang kahinaan ng taras. Pinasalamatan ni Rent si Ed sa kanyang tulong, ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang hatiin ang halimaw sa lugar na ito. Masyadong malaki ang halimaw kaya hinigop na lang ito ni Rent sa kanyang bag. Naisip ni Rent kung gaano kadelikado ang laban na iyon at pinasalamatan si Ed sa pagpapakita kung paano talunin ang taras. Maraming bihira at mahahalagang gamit sa swamp kaya napagpasiyahan ni Rent na babalik siya sa ibang pagkakataon upang kumuha nito para sa kanyang sarili. Bigla na lang namangha si Rent nang makakita siya ng lugar na napupuno ng mga dragon blood flower. Ang buong paligid ay tila puripikado at naisip niyang dahil ito sa mga bulaklak. Naghanda si Rent na kumuha ng ilan, ngunit nagulat siya nang lumitaw ang isang misteryosong tao.
Hindi makapaniwala ang lalaki na may iba pang dadating sa lugar at pareho silang tumitig sa isa't isa. Nagulat si Rent na makita ang lalaking ito na mag-isa sa peligrosong swamp, ngunit ipinaliwanag nitong mayroon siyang magic item na kumukontra sa lason. Hindi lang iyon, dahil mayroon din siyang banal na tubig pantaboy sa taras at isang detalyadong mapa. Ang lalaki ay nandoon rin para sa Dragon Blood Flower, ngunit nagdududa si Rent sa kanya. Natapos na ang lalaki sa pagkuha ng kanyang kailangan at tinanong ni Rent kung ang taong gagawan niya ng gamot ay may malalang sakit. Iyon nga ang kaso, kaya umaasa si Rent na magiging maayos ito. Ibinunyag ng lalaki na maswerte siyang nakilala si Rent dahil naghahanap siya ng taong maaaring kumuha ng mga Dragon Blood Flower sa regular na interval. Nakikita ng lalaki na si Rent ay isang adventurer, kaya't inilantad ni Rent na siya ay bronze class. Iniisip ni Rent na baka magbago ang isip ng lalaki matapos marinig ang kanyang class, ngunit hindi ito ang kaso. Kabaliktaran pa ang nangyari nang mag-alok sa kanya ng trabaho ang lalaki. Ang pangalan nito ay Isaac at ipinangako niyang ipakikilala si Rent sa tinatawag niyang mistress kapag naging pinal na ang kasunduan. Pagkatapos, bumalik si Rent sa lungsod at ang kanyang tagahatid ay nagulat na nakaligtas siya sa swamp. Nagsinungaling si Rent at sinabing itinatago niya ang kanyang mukha gamit ang maskara dahil siya ay isang mithril class adventurer. Pumunta si Rent sa guild para umupa ng matadero na puputol sa malaking halimaw. Nagulat si Sheila na natalo ni Rent ang taras ng mag-isa, kaya't sinabihan siya ni Rent na manahimik. Ang mga halimaw ay hindi lamang nagbibigay ng magic stones, kundi ay nahihiwa rin para makunan ng iba't ibang materyales. Dinala siya ni Sheila sa matadero na si Dario, at siya'y nagulat nang malaman na bitbit nila ang isang taras. Kinakailangan nilang magsuot ng maskara, at inilabas ni Rent ang halimaw sa espesyal na pasilidad ng matadero. Namangha si Dario sa magandang kondisyon nito, at wala rin ito ni isang gasgas sa shell. Napakabihira nito dahil ang normal na paraan ng pakikipaglaban sa mga ito ay mula sa labas ng saklaw ng lason nito. Ang atake mula sa malayong distansya na yon ay laging nagdudulot ng pinsala sa shell. Alam ni Dario na tinalo ito ni Rent sa isang atake lamang, ngunit nagpakumbaba si Rent tungkol dito. Nabigla si Sheila at sinabi ni Dario na hindi pa siya uli nakakita ng taras na ganito ang kalidad sa matagal na panahon. Ito ay magkakaroon ng mataas na halaga at sinabi ni Dario na siya na ang bahala. Pagkatapos, napagtanto ni Sheila na si Rent ay lumakas at iniisip niyang maaari na itong maging silver rank sa puntong iyon. Nang mag-isa, nahihirapan si Rent na tanggapin ang kanyang sariling lakas. Inihambing niya ang kanyang sarili kay Isaac na alam niyang may lakas ng isang gold rank at hindi pa ito adventurer. Sinabi ni Rent na ang kanyang kapangyarihan ay dahil lang sa undead niyang katawan nang siya'y maging halimaw. Gusto niyang maging tao ulit, ngunit napaisip siya kung mawawala din ba ang kanyang kapangyarihan. Noon ay hindi niya magawang lumakas sa kahit anong pagsasanay. Napaisip siya kung makakabalik ba talaga siya sa ganoon at kung makakaapekto ito sa kanyang layunin na maging mithril class. Bumalik si Rent sa ampunan upang muling ayusin ang pintuan. Nabigla si Alice na marinig na tapos na agad ni Rent ang misyon at may lalaki na hindi makapaniwala sa kondisyon ng bulaklak. Sinabi ni Rent na mga high-rank adventurer lang ang pwedeng pumunta sa lugar na yon, kaya dapat nilang malaman kung paano ihanda ang mga halamang gamot. Ipinaliwanag ng lalaki na sobrang mapanganib ang swamp, kaya kahit ang mga may mataas na rank ay nahihirapang panatilihin ang kondisyon ng bulaklak. Ang pangalan ng herbalista ay Norman at ang manggagamot naman ay si Umberto. Naghanda na si Norman upang gumawa ng gamot para sa matandang babae at hiniling na itago ang anumang matitira. Maraming tao ang nangangailangan ng gamot, kaya ipinakita ni Rent na marami pa siyang natitirang bulaklak. Ngunit hindi siya humingi ng anumang bayad dahil nais lamang niyang gamitin ito ng lalaki sa mabuti. Sinabihan siya na ang mga bulaklak ay may mataas na halaga, ngunit sinabi ni Rent na masarap sa pakiramdam ang pagtulong sa iba. Sa malapit, tinagpo ni Ed ang kanyang hukbo at lahat sila'y sumaludo sa kanya. Formal na inihayag ni Alice ang pagtatapos ng misyon at nagpasalamat kay Rent. Sigurado si Alice na hindi niya iyon magagawa tulad ni Rent, ngunit gusto pa rin niyang maging adventurer. Gusto niyang maging tulad ni Rent na isang adventurer na tumutulong sa mga tao. Iniisip ni Alice na wala siyang maitutulong kay Rent, ngunit hindi iyon totoo. Ibinunyag ni Rent na may mga pagkakataong kailangan rin niya ng tulong at lalapit siya kay Alice pag dumating ang oras na iyon. Bumalik na si Ed, kaya ipinaliwanag ni Rent na hindi na dapat alalahanin ni Alice ang mga halimaw sa basement. Kinausap ni Ed ang kanyang hukbo at sila na ang poprotekta sa kanya mula ngayon.
Iniisip ni Alice kung magagawa niya ring magpaamo ng halimaw kaya sinabi ni Rent na magsimula na siyang mag-ensayo ngayon. Sa kasamaang palad, kailangan ng pera para doon ngunit inihayag ni Rent na may kaibigan siyang makakatulong. Tumanggi si Alice dahil ayaw niyang masyadong umasa sa kanya. Nagpasya si Rent na pahiramin na lang siya ng pera sa kondisyon na babayaran niya ito kapag kumikita na siya bilang isang adventurer. Nangako siyang babayaran ito ng may interes at nagkasundo ang dalawa. Nang gabing iyon, pumayag si Lorraine na sanayin ang bata dahil wala naman siya gaanong ginagawa sa kanyang libreng oras. Natutuwa si Rent na tutulong si Lorraine dahil wala naman siyang karanasan pagdating sa mga batang babae. Binigyang diin ni Lorraine na lubos nitong kilala ang isang batang babae, ngunit hindi ito nakikita ni Rent kahit saan. Nairita si Lorraine sa sinabi ni Rent at pinlano niyang ipakita rito ang napakalakas na spell na kanyang nilikha. Binawi ni Rent ang kanyang sinabi at ngayon nauunawaan na niyang si Lorraine pala mismo ang tinutukoy na batang babae. Pinaulanan siya ni Rent ng mga papuri tungkol sa kanyang kagandahan kaya kumalma na ito. Nagalit muli si Lorraine nang maisip kung sinasabi rin ba ito ni Rent sa bawat babaeng nakikilala niya, ngunit binola siya uli ni Rent sa paliwanag na sinasabi lang niya ang totoo. Biglang nagbago ang tono ni Lorraine at kinunan ng pagkain si Rent. Kinabukasan, pumunta si Rent sa guild kung saan kailangan siyang makausap agad ni Sheila. May misyon na may kinalaman sa pamilya ng Latour. Hiniling nila ang partikular na serbisyo ni Rent, ngunit wala siyang ideya kung sino sila. Nang makita ni Rent ang misyon, napagtanto niya na si Isaac iyon. Hindi siya sigurado sa nangyayari, ngunit iniisip niyang nagsiserbisyo si Isaac sa pamilya Latour. Wala ring masyadong alam si Sheila tungkol sa kanila, ngunit sila'y prominenteng sambahayan na may malaking impluensya sa lungsod ng Malt. Lumalabas na marami silang lihim at hindi sapat ang posisyon ni Sheila sa guild para malaman ang mga ito. Sinasabihan ang bawat guildmaster, kada henerasyon na maging maingat at huwag gagalitin ang pamilya Latour. Napakaseryoso nito kaya sinabi ni Sheila na hindi pwedeng tanggihan ni Rent ang kanilang hiling. Walang balak si Rent na tumanggi, ngunit nababahala si Sheila na baka tapusin siya ng mga ito kung malaman nilang halimaw siya. Iniisip ni Rent na magiging ayos lang siya dahil hindi nagpakita ng interes si Isaac sa kanyang anyo noong magkita sila. Sa ampunan, ipinaalam ni Norman kay Lillian na mayroon siyang malakumula. Dahil dito'y nagpasya siyang palitan na siya ng simbahan, ngunit ipinakita nila na mayroon silang gamot. Tumanggi si Lillian dito dahil alam niya kung gaano ito kamahal, ngunit nagmakaawa si Alice sa kanya. Siya ay nagulat nang malaman na ang Bloodflower ay kinuha ng isang adventurer para lang sa isang tanso. Pumayag si Lillian na inumin ang gamot at napagtanto na ang adventurer ay si Rent. Dumating si Rent sa tahanan ng Latour at pinaunlakan siya ng bantay na makita si Isaac. Ipinunto ni Rent na mayroong maze paglagpas ng pasukan at ipinaliwanag na nandoon siya para sa isang misyon. Sinabi sa kanya ng bantay na kailangan niya pa ring dumaan sa maze at walang mapa ang makakatulong sa kanya. Ang hardin ay ginawa gamit ang espesyal na magic item at ang daanan ay nagbabago. Ang mga pinuno ng sambahayan ng Latour ay laging nagkukolekta ng magic item at ang gumawa ng hardin ay isa sa kanila. Nag-aatubili si Rent na maging bahagi ng kanilang libangan, ngunit sinabi ng bantay na may gantimpala ang pagtawid sa maze. Ang sinumang makakarating sa mansyon ay makakatanggap ng magic item mula sa pinuno ng sambahayan. Alam ni Rent na nakadaan na ang bantay sa maze kaya't humingi siya dito ng payo. Isa lamang ang binigay ng bantay at iyon ay hindi makakatulong ang araw sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit pumasok pa rin siya. Iniisip ni Rent na ang kanyang maskra ay isang magic item at magiging masaya siya kung makakakuha pa siya ng tulad nito. Napakahalaga nila at kailangan niya ng maraming pera at kagamitan kung gusto niyang maging mithril class. Pumasok si Rent sa maze ngunit siya ay parang naglalakad-lakad lang. Kinuha niya ang kanyang espesyal na mapa ngunit hindi ito gumagana dahil ang maze ay hindi isang labirinto. Maswerte para kay Rent dahil magaling siya sa direksyon. Nagpasya siyang gumawa ng mental na mapa dahil iniisip niyang sapat na iyon para sa ganito kaliit na maze. Lumipas pa ang maraming oras at napagtanto ni Rent na siya ay tuluyan ng naligaw.